Mapapaniwalaan mo ba ang kwentong ito, na ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas, na walang sariling production ing langis, ang siyang pinagkakatiwalaan ing nga higanteng bansa sa Middle East para sa kanilang krudo. Sa madaling araw na iyon kung kailan nanginik ang Strait of Hormuz. Isang European shipping expert na may 22 taong karanasan ang nagsabi nito. Ang Pilipinas. Impossible. Isang bansang walang sariling langis. Paano sila mag-imbak ng krudo? Isang paksasara lang ng Hormuz, hihinto ang kanilang nga pabrika, matitigil ang kanilang export, at luluhot ang kanilang ekonomiya. Ngunit, eksaktong isang linggo ang lumipas, ang mayabang na expert na iyon ay napagalitan sa harap nga opisyal mula sa isang bansang mayaman sa langis at narinig ang salitang ito. Pakiusap, itago ninyo ang aming langis. Nakmamakaawa kami. Ano nga ba ang nangyari sa Pilipinas sa loob ng isang linggong iyon? Narito ang buong nakakagulat na katotohanan, 20 milyong bariles. Iyan ang dami ang krudong langis na dumadaan sa Strait of Hormuz araw-araw. Nanganghulugan ito na halos 20% ng supply ng langis sa buong mundo ay nakasalalay sa isang makitit na daanan ng tubig na 54 kilometro lamang ang lapat. Sa madaling araw na iyon kung kailan nanginik ang daanang iyon, nakalatak sa aking mesa ang nga file ng 7 bansa. Ang file ng nga bansang mayaman sa langis ay nakpapakita ang kanilang sariling lupain. Ang file ng Amerika ay nakpapakita ang kanilang sala oil at malawak na network ng distribusyon. Ang nga file ng ibang bansa sa Asya ay nakpapakita ang kanilang nga sistema ng pag-imbak at malakas na kapangyarihan sa pagbili. Isang file ang natira sa gitna ang aking mesa. Ang pangalan ko ay Martin van Dijk. Sa loob ng 22 taon sa Rotterdam, ang aking espesyalisasyon ay ang risk analysis para sa marine insurance. Sa file na natira sa gitna, agad kong nilagyan ito ng pulang marka. Pilipinas, 4:27 ngikam umaga. Ang malat at malansang hangin mula sa daungan ay pumapasok sa siwangi aking bintana. Ang terminal sa aking mesa ay walang tigil sa panginginig sa loob ng 15 minuto. Mega shipping company, 4 na insurance underwriter, 2 reinsurance company mula sa London sa parehong madaling araw, nakaharap sa parehong karagatan. Lahat sila ay may isang tanong, kung gumuho ang Hormuz, aling bansa ang unang babagsak? Ako ang taong nagbibigay ng sagot sa tanong na iyon. Ito lang ang ginawa ko sa buong buhay ko. Para sa akin, ang isang bansa ay hindi isang watawat. Ito ay ang habaing garuta ing barko, ang kurba ing insurance premium, ang kapasidad ing gas storage facility, kung anong talumpati ang binikkas ng Pangulo ng isang bansa. Kung anong kabayanihan ang nasa kasaysayan nito wala samga iyon ang kasama sa aking kalkulasyon. Dahil ang nga numero ay hindi nagsisinungaling, sa katunayan, naniniwala ako na ito ang aking profesional na sakit at etika. Ang unang senyales na nanganganib ang Hormuz ay dumating 3 araw na ang nakalipas. 2 tanker ang nagulating hindi may paliwanag na signal jamming sa bukana ang strait, at ang insurance premiums ay dumobla sa loob ang 2 araw. Sa simula, inakala kong isa lang itong karaniwang kaguluhan. Hindi naman ito ang unang beses na nagkaroon ng tensyon sa Hormuz. Ngunit sa madaling araw na iyon, sabay na dumating ang mga di-opisyal na ulat mula sa Saudi Arabia at United Arab Emirates. Naintindihan ko agad. Iba ito ngayon. Ang file ng Pilipinas ay mas makapal kumpara sa ibang nga bansa. Ang dahilan ay simple. Napakarami nitong kahinaan. Unang pahina. Energy self-sufficiency rate, halos 0%. Ikalawang pahina. Dami ang inaangkat na krudo, isa sa pinakamataas sa rehiyon. Ikatlong pahina, 10% sampi inaangkat na krudo ay mula sa Middle East, at karamihan dito ay dumadaan sa Hormuz. Ika-4 na pahina, industrial structure semiconductors, automotive, electronics, shipbuilding, petrochemicals. Dito, bahagya akong napangisi. Isang listahan mga salitang mukhang kalakasan. Sa aking gamata, lahat sila ay kahinaan. Ang pabrika ng semiconductor ay kumokonsumo ng napakalaking kuryente. Ganun din ang automotive, ang electronics, shipbuilding, at petrochemicals ang enerhiya mismo ang kanilang hilaw na materyales. Ang 5 industriya na ipinagmamalaki ng Pilipinas ay pawang nakalantad sa energy shock. Ang krudong sumusuporta sa mga industriyang ito ay halos lahat nakmumula sa kabilang dagat, at sa gitnang daanang dagat na iyon ay ang Hormuz. Pumasok si Thomas, ang junior ko sa katabing mesa, dala ang isang tasang ng kape. Nakita niya ang pulang marka sa file sa aking mesa at nagtatakang nagtanong, "Sir,
Ganun ba talaga kapanganib ang Pilipinas? Hindi ba't sila ay isa sa ating nga premium na kliyente? Bihira silang magkaroon ng aksidente at laging tumpak ang kanilang nga ulat. Sinuyapan ko si Thomas. Thomas, hindi sila mapanganib. Sila ay nakalantat. Kailangan mong gamitin ng tama ang nga salita. Makaiba ang panganib at pagkakalantat. Mukhang hindi pa rin naintindihan ni Thomas. Ipinakita ko sa kanya ang bahaging Pilipinas na nakpapakita ang garuta ang suplay. Tingnan mo ito. Ang buong industriya ng Pilipinas ay nakasabit sa isang makitit na daan ng tubig na ito. Kapag nanginik ang Hormuz, hindi makakarating ang langis mula sa Saudi. Kapag nangyari iyon, makakagulo ang refinery sa Pilipinas. Kapag nangyari iyon, babagsak ang petrochemicals at maapektuhan ang supply ng chemical para sa semiconductors. Isa itong domino. Isang hilera nga domino. Dahan-dahang tumango si Thomas. Hindi ba alam ang nga Pilipino iyon? Bahagya akong natawa. Sa totoo lang, may halong pagmamataas ang tawang iyon. Kahit alam pa nila, walang magbabago. Ang likas na yaman ay hindi nagagawa sa pamamagitan ng kagustuhan lang. Gaano man katalino ang nga Pilipino, hindi bubulwak ang langis mula sa kanilang lupa. May mga kahinaang hindi kayang solusyonan ang talino. Iyan ang Pilipinas, aaminin ko. Minamaliit ko ang Pilipinas noon, ngunit naniniwala ako na ito ay dahil sa sobrang dami kong alam tungkol sa kanila. Sa ikalawang drawer ng aking mesa, mayroon akong nga ulat tungkol sa industriyang refinery ng Pilipinas. Sa ikatlo, mayroon akong nga record ng pahatid nga container ship mula sa kanilang nga shipyard. Isang buong folder sa aking computer ay puno nga datos tungkol sa Pilipinas. Hindi ako isang taong walang alam tungkol sa kanila. Ako ay isang taong naniniwalang alam na alam ko ang lahat. Hindi ko namalayan noon na iyon pala ang mas delikado. 5:10 ng umaga. 5 department head ang nagtipon sa conference room. Ipinakita ko sa screen ang 7 pinakamahalagang pahina mula sa file ng Pilipinas. Ang presentasyon ko ay tumagal lamang ng 7 minuto. Ang konklusyon ay simple, kung magtatagal ang tensyon sa Hormuz, malaki ang posibilidad na ang Pilipinas ay makaranas ng sabay-sabay na dagok sa lahat ng sektor ng industriya nito. Dapat nating pag-aralan muli ang lahat nating insurance underwriting terms para sa kanila. Ang Vice President ng isang reinsurance company sa New York ay nagtanong sa pamamagitan ng video call, totoo ba na ganun kalantat ang industriya ng Pilipinas? Malaki ang exposure natin sa kanila. Mr. Vice President, sagot ko, 12 taon ko nang sinusuri ang Pilipinas. Malakas silang bansa, inamin ko, pero iba ang pagiging malakas sa pagiging ligtas. Malakas ang Pilipinas, ngunit hindi sila ligtas. Iyan ang aking konklusyon. Saglit na tumahimik ang conference room. Nagustuhan ko ang katahimikang iyon. Sa pagsusuri, ang katahimikan ay senyales ang paksang-ayon. Pagkatapos ang pulong, tinapik ang isang head ang aking balikat. Tumpak na naman, Martin. Iyon ang pinakamagandang salitang narinig ko sa araw na iyon. Bumalik ako sa aking mesa at nagsimulang i-type ang unang pangungusap ng aking ulat. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang nagpo-produce ang langis, at lahat ang kanilang nga pangunahing industriya ay nakalantat sa panlabas na energy shock. Itinuturing silang isang bansang mahina sa panandalian at pangmatagalang epekto. Hindi ako nahirapang isulat ang pangungusap na iyon. Mula sa labas ing bintana, narinig ko ang busina ing isang barko mula sa daungan. Habang isinasara ko ang aking laptop, bumulong ako sa sarili. Magaling lang gumawa ang Pilipinas. Pero hindi iyon sapat para talunin ang Hormuz. Iyon ang huli kong pahatol tungkol sa Pilipinas sa araw na iyon. Sa papel, ang kaso ng Pilipinas ay napakalinaw. Ilang araw ang lumipas. Kailangan kong sumakay ng eroplano patungo sa Maynila. Mula sa sandaling lumapak ang ngagulong aeroplanong iyon sa runway. Ang konklusyon na buong-buo kong pinaniwalaan ay unti-unting nagsimulang gumuho. Nang dumampi ang ngagulong ng eroplano sa runway Ninoy Aquino International Airport, nakalatak sa aking hita ang file ng Pilipinas. Sa 14 na oras na biyahe, paulit-ulit kong tinitingnan ang isang nga pahina. Kapasidad nga daungan, kakayahan sa pag-refine, bilang ng arong reserbang langis, mapase nga mega industrial cluster. Mega datos na alos kabisado ko na, ngunit binasa ko pa rin ulit. Personal kong haharapin ang bansang Pilipinas. Para sa akin, ang isang business trip ay isang pagkataon para kumpirmahin ang isang teorya, hindi para matuto ang bago. Sa paniniwalang iyon ako bumabang eroplano. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito,
mas lamang ako sa Pilipinas. Marahil ang maliit na bansang ito sa Asya ay naging medyo mayabang dahil sa kanilang titulo bilang isang manufacturing hub. Iyon ang aking preconceived notion. Paglabas ko sa arrival lobby, isang lalaking nakaitim na suit ang lumapit sa akin. Magalang siyang nagpakilala sa matatas na Ingles bilang isang miyembrong Energy Security Task Force mula sa isang ahensyang gobyerno. Mr. Van Dyke. Ako po si Jose Reyes. Isang oras po ang biyahe natin papuntang Makati. Pwede po kayong magpahinga sa sasakyan. Magaan lang po ang schedule natin ngayon. Bahagya akong tumango. Sapat na ang ilang salitang pagbati para sa aming relasyon. Habang inilalagay driver ang aking bagahe sa trunk, sumilip ako sa labas. Sa isang paliparan, palagi akong may tinitingnan na mga bagay. Ang bilis ing pagalis at pagdating inga eroplano, ang daloy ing cargo processing, ang sistema ing security check, isang uri ing profesional na sakit. Ang NEA, sa kabilang reputasyon nito, ay mayos sa mga aspetong kiyon, kaya hindi ako nagulat. Nagbago ang pakiramdam ko nang pumasok ang sasakyan sa Skyway. Ang kalsada ay makinis, malinaw ang galinya, at hindi maingay. Ibang-iba ang kalidad kumpara sa mga lumang highway sa Europa. Pakiramdam ko ay nasa isang bagong kalsada ako. Mga 20 minuto na kaming tumatakbo nang makita ko sa malayo ang nakaratula para sa isang toll plaza. Agad akong kinabahan. Sa Europa, ang isang toll plaza ay isang lugar ng paghinto. Pumipila ang nasasakyan, kinukuhang driver ang car, inaabot nga attendant ang resibo, at saka lang tataas ang harang. Kahit gaano kabilis, aabutin ito ng 20 segundo hanggang higit 1 minuto. Wala itong direktang kinalaman sa Hormuz. Ngunit pareho ang tingin ko sa lahat ng checkpoint. Ang isang checkpoint ay isang lugar kung saan kahihinto, magpapasuri, at saka ka lang makakadaan. Ngunit habang papalapit ang aming sasakyan sa toll plaza, hindi ito bumabagal. Tiningnan ko ang likot ngulong driver, wala ang paa niya sa preno. Sinuyapan ko si Jose sa tabi niya. Wala rin siyang anumang reaksyon. Tuloy-tuloy lang ang takbo ng sasakyan papunta sa toll plaza. Taka. Delikado yan. Ano ba ang iniisip ninyo? Mababangga tayo. Halos mapasigaw ako mula sa likurang upuan, ngunit ang dalawang tao sa harap ay tila walang pakialam sa aking pag-aalala at patuloy na sumugot sa toll plaza nang hindi binabawasan ang bilis. May isang maliit na device sa itaas na bahaging windshield na kumislap ng isang beses. Iyon lang. Hindi huminto ang sasakyan. Walang resibo, walang attendant, walang harang. Lumingon ako sa likuran. Ang ibang nga sasakyan ay sunod-sunod ding dumadaan sa makitit na daanang iyon, ngunit walang sinumang humihinto. Para bang walang toll plaza doon. Ano ito? Ngayon lang ako nakakita ng toll plaza na hindi kailangang huminto. Sumagot si Jose na parang wala lang. RFID po. Automatikong binabayaran ang device ang toll, kaya tuloy-tuloy lang ang nga sasakyan. Halos lahat ang toll plaza dito ay ganito na. Matagal na po itong sistema kaya hindi na namin napapansin. Ang salitang matagal na ay lalo pang nakagulat sa akin. Hindi ito isang bagong teknolohiya, kundi isang sistema na pang-araw-araw na ginagamit ng Pilipino. Saglit akong hindi nagsalita. Medyo nahiya ako sa sobrang reaksyon ko, at dahil na rin sa ugaling isang taong matagal nang nagtatrabaho sa insurance. Kapag may napansin akong isang bagay, hindi ko agad sinasabi. Pinag-isipan ko muna ito. Ito ang pumasok sa isip ko. Ang bansang Pilipinas ay ayaw huminto sa harap ni isang harang. Kaya't binago nila ang disenyo ng harang mismo. Walang barrier, lahat ay pinoproseso ng isang device. Isang bansang binago ang proseso para hindi huminto. Ito ang unang impresyon na tumatak sa aking isipan. Hindi ko nagustuhan ang impresyon na iyon. Isang karangalan sa aking trabaho na hindi madaling matitinak ng unang impresyon. Ngunit ang maliit na device na iyon ay bumabagabak sa akin. Ang aking ulat tungkol sa Hormuz, na isinulat ko ng buong kumpiyansa, ay tila sumasalungat sa nakikita ko ang abanteng teknolohiyang Pilipinas at ang kanilang paharaaning paharap sa mga harang. Nagtanong pa ako ngisa kay Jose. Noong una itong ipinatupad, wala bang tumutol? Karaniwan, ayaw nga tao sa pagbabago. Nag-isip saglit si Jose bago sumagot. Mayroon din pong tumutol. Kailangan bumili ang device, at nung una, may mga error din. Pero ang nga Pilipino, kapag naranasan na nila ang isang bagay na maginhawa at mahusay,
hindi na sila makapahintay sa isang bagay na mabagal at hindi epektibo. Kaya mabilis itong tinanggap ng lahat. Naintriga ako sa sagot na iyon. Ang nga Pilipino ay hindi makatiis sa pahinto. Hindi ko pa alam nun kung anong damdamin ang pinanggagalingan nito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang Pilipinas ay tila isang bansa na, sa halip na katakutan ang isang harang, ay binago ang paraan mapagdaan dito. Sa labas ang bintana, nagsimula kong makita ang nga suburb ang Maynila. Ang nga karatula sa kalsada ay nagiging mas lokal, at sa malayo, lumitaw ang nga kulay abo na gusali. Muli kong binuksan ang file ng Pilipinas. At sa isang sulok ng pahina, isinulat ko ang isang maikling tala. Pilipinas. Ugaling gawing daanan, hindi hantungan, ang nga harang. Iyon ang unang tala na isinulat ko sa lupain Pilipinas. Hindi ko pa alam nun kung ano ang kinalaman nito sa Hormuz. Inakala ko lang na ito ay isang profesional na kuryusidad ng isang taong nagtatrabaho sa insurance. Ngunit ng gabing iyon, nang pumasok ang sasakyan sa siyudad at nakita ko ang gailaw nga Makati mula sa bintana ng aking hotel, muli akong nagkamali. Isang tanawin na hindi mo dapat makita sa isang siyudad na nasa krisis ang bumungat sa akin. Ang isang silid sa hotel, sa anumang lungsod, ay laging may parehong unang impresyon. Ordinaryong kisame, matigas na kama, bintanang mahirap buksan. Ganun din sa Maynila, ngunit nang buksan ko ang TV bandang alas 10 ng gabi, nakatanggap ako ang ibang impresyon. Sa bawat paglipat ko ang channel, parehong balita ang lumalabas. Strait of Hormuz, tanker insurance premiums, imported goods prices. Anumang channel ang buksan ko, halos pareho ang nilalaman. Sa isang channel, ipinapakita ang isang graph kung saan pulang-pula ang pagtaas ng presyo sa mga gasolinahan. Sa isa pa, isang eksperto na may seryosong muka ang nagpapaliwanag tungkol sa bilang ng araw ng reserbang langis. Habang ibinababa ko ang remote control, naisip ko, malamang, paralisado na ang buong siyudad ngayon. Sa loob nga 22 taon, maraming beses na akong nakakita ang nga siyudad na nasa krisis. Noong nanginik ang Dubai, ang Cairo, ang Madrid sa bawat pagkakataon, pare-pareho ang tanawin. Mahabang pila sa mga gasolinahan, walang laman na mga estante sa convenience store, kakaunting tao sa kalye, mga restaurant na walang customer. Iyon ang mukha ng isang siyudad na nasa krisis. Inaasahan kong ganun din ang mukha ang Makati. Nakbihis ako at lumabas ang hotel. Halos alas 11 na ang gabi. Gabi na, ngunit gusto kong makita mismo ang siyudad. May isang bagay na hindi mo malalaman sa mga dokumento ang hangin ng isang siyudad. Ang ekspresyon kung paano tinatanggap ng mga tao ang krisis. Ang nga bagay na iyon ay hindi mababasa sa isang ulat sa masa. Paglabas ko sa umikot na pinto NG Hotel, nagsimulang magkamali ang aking mga inasahan. Ang gailaw sa kalye ay nagniningning. Sa loop nga salaming bintana nga coffee shop, may nga taong nakaupo at nakabukas ang kanilang nga laptop. Ang nga 24,7,7 convenience store ay bukas at puno ang lahat ng estante. Isang delivery motorcycle ang naghihintay sa signal sa dulo ng isang eskinita, at 5 taksi ang nakapila, naghihintay ng nga pasahero. Hindi ito ang mukhang isang siyudad na nasa krisis. Saglit akong tumayo sa gitna ng bangketa. Siguro nakamali lang ako ngatingin, naisip ko, at muli akong lumingon. Ngunit pareho pa rin ang tanawin, ang nga tao ay mabilis na naglalakad habang nakatingin sa kanilang nga smartphone. Walang tumatakbo, walang sigawan, walang panic buying, walang nga saradong tindahan. Pumasok ako sa isang kalapit na convenience store. Ang night shift na tindero ay nakaupo sa counter at nanonood ng balita sa TV. Sa screen, ipinapakita ang isang satellite image nga Hormuz. Naglagay ako ang isang bote ang mineral water sa counter at bumati ng medyo utal. Sumagot ang tindero sa malinaw na Ingles. Nanonood po pala kayo ang balita. Hindi po ba kayo nak-alala? Kung isasara ang Hormuz, direktang tatamaan daw ang Pilipinas. Saglit akong tinitigan ang tindero. Pagod ang kanyang mata, ngunit matatak. Nag-aalala po, paanong hindi? Pero hindi naman po bababa ang presyo ng gasolina kung isasara ko ang tindahan. Diba, kailangan kong magbenta, kahit para lang sa almusal mga anak ko. Natigilan ako sa sinabi niya. Mula sa pananawang isang insurance analyst, maring tunog ito na pagsuko in isang ordinaryong mamamayan, isang pagsuko na dahil wala nang magawa, poprotektahan na lang niya ang kanyang pwesto. Ngunit sa ekspresyong gatinderong ito, walang bakas nagapagsuko.
Hindi ito pagsuko, kundi isang uri ng desisyon. Isang desisyon na ihiwalay ang pag-aalala sa pagtatrabaho. Dala ang boteng mineral water. Lumabas ako ang convenience store. Sa kabilang kalye, sa salaming bintana ang isang coffee shop. Nakita ko ang isang empleyado na nagtatrabaho hanggang gabi. Sa tabi ang kanyang laptop, may isang smartphone na nagpapakita ang balita tungkol sa Hormuz. Tiyak na pinapanood din niya ang balita. Ngunit kasabay nito, nagtatrabaho rin siya. Ang katotohanan ang 2 kilos na ito ay nangyayari ng sabay sa loob ng isang tao. Nang walang salungatan, ay kakaibang tumatak sa akin. Sumakay ako ng taxi at nakpaikot sa Ayala Avenue. Nakabukas ang radyo ng driver, at mula ron ay naririnig din ang balita tungkol sa Hormuz. Paminsan-minsan ay bahagyang tumatagilid ang ulo ng driver patungo sa radyo, ngunit hindi niya itinigil ang pagmamaneho. Habang nakahinto kami sa traffic light, may sinabi siyang maikli sa Tagalog, at isinalin ito ni Jose na kasama ko. Sabi po ang driver, hindi na raw ito bago. Naranasan na raw nila ang ganitong sitwasyon noon pa. Noong 1910 1933, sa bawat pagkakataon, sinasabi raw ang lahat na katapusan na, pero hindi naman nangyari. Ang trabaho raw ang isang taong tulad niya ay magsakay lang ang pasahero. Tumingin ako sa labas ang bintana. Ang nga gusali sa Makati ay tahimik na nagliliwanag. At sa mga kalye, ang nga tao ay naglalakbay sa kani-kanilang nga landas. Ang pag-aalala ay naroron, tiyak. Nanonot sila ing balita, tinitingnan ang ga presyo, at binabasa ang ga notifikasyon sa kanilang ga telepono. Ngunit hindi naksara ang siyudad. Saglit kong pinag-isipan kung paano ko ipapaliwanag ang pagkakaibang iyon. Ang isang siyudad na nasa krisis ay karaniwang napupunta sa isa sa 2 landas. Magpanik o manahimik sa kawalang pakialam, ang Makati ay hindi kabilang sa alinman sa 2. Malinaw na kinikilala mga tao ang krisis. Ngunit tahimik nilang pinoprotektahan ang kanilang pwesto. Tila ito ay isang uri ng katangian ng lipunang Pilipino. Isang postura na matagal nang nakasanayan. Habang pabalik sa hotel, isinulat ko ang pangalawang tala sa aking file ng Pilipinas. Ang siyudad ng Pilipinas. Hindi sa hindi nila alam ang krisis. Alam nila, ngunit hindi sila bumibigay. Pagkatapos isulat ang pangungusap na iyon, saglit kong itinigil ang panulat. Sa loob 22 taon, wala pa akong naisulat na ganitong tala tungkol sa anumang siyudad. Ito ang unang pagkakataon na isinulat ko ang tungkol sa postura, hindi sa numero. Pagbalik sa aking silid sa hotel, tumingin ako sa labas ang bintana. Ang nga ilaw ang Makati ay hindi kumukupas. Kahit mag-alauna na umaga, umupo ako sa gilid ng kama at nakisip, anong uri reserba ang mayroon ng siyudad na ito? Hindi nga bagay tulad ng langis o pakain, kundi isang bagay tulad ng postura ng mga tao. Ang sinabi ng tindero sa convenience store ay paulit-ulit sa aking isipan. Hindi naman po bababa ang presyo ng gasolina kung isasara ko ang tindahan. Noong una, tunok ito na pagsukong isang ordinaryong tao na pagod na sa mahirap na sitwasyong pang-ekonomiya. Ngunit habang ninamnam ko ito, nagsimula itong maging isang salita ang desisyon. Muli kong binuksan ang file ng Pilipinas. Sa makapal na dokumento, wala kahit saan nakasulat ang nga salita nga isang taong tulad ng tindero sa convenience store. Nakasulat ang kapasidad ng gadaungan, bilang araw ang reserba, at kakayahan sa pakrifin. Ngunit ang postura ang isang siyudad na tahimik na nagpapatuloy sa operasyon nang hindi natitinak wala iyon nakasulat bilang isang numero. Sa gabing iyon, unang beses kong napansin ang puwang na iyon. Nakatulog ako na may tanong na iyon sa aking isipan. Kinabukasan, sinundo ako ni Jose sa lobby ng hotel. Habang binubuksan niya ang pinto ng sasakyan, sinabi niya, ngayon po, medyo lalayo tayo. Mas mabuting makita ninyo mismo kaysa ipaliwanag ko lang, bababa po tayo sa ilalim ng lupa. Ang salitang ilalim ng lupa ay kakaibang tumatak sa akin noong umagang iyon. Isang bansang hindi naman nagpo-produce ng langis, ano ang maipapakita nila sa ilalim ng lupa? Wala akong ideya nun, ngunit mayroon akong isang malabong hinala. Na ang mukhang siyudad na nakita ko sa kalyeng Makati kagabi at ang ilalim ng lupa ngayong umaga ay nakmula sa isang ugat. Umalis kami sa Maynila, naglakbay kami patimok ng matagal. Ang tanawin sa labas ng bintana ay nagbago mula sa siyudad patungo sa mga bundok, at mula sa mga bundok patungo sa hangin na may amoy dagat. Sa loob ng sasakyan, muli kong binuksan ang nga dokumento tungkol sa mga pasilidad ng reserbang langis ng Pilipinas.
Nakasulat doon na ang Pilipinas ay may mga pasilidad sa iba't ibang bahagiing bansa. Sa totoo bahagya akong napangisi sa numerong iyon. Ang isang storage facility ay karaniwang, isang malawak na lupain na may maraming higanteng cylindrical na tangke. Ganun ang tanawin sa anumang daungan sa Europa. Hindi ko inasahan na may bago akong makikita. Dumating kami sa paanan ng isang bundok malapit sa dalampasigan. Saglit akong nalito. Bakit kami papasok sa isang bundok kung ang pinag-usapan ay imbakan ng langis? Ang nakikita ko lang mula sa bintana ang sasakyan ay isang banayat na bundok. Walang nga tangke, walang nga tsimenea, walang anumang pasilidad na dapat sanang nakahilera. Pagbaba namin ang sasakyan, isang lalaki ang lumapit dala ang isang helmet. Nagpakilala siya bilang Operations Manager ng Strategic Petroleum Reserve in Philippine National Oil Company. Ang panggalan niya ay Manuel Santos. Mr. Van Dyke, welcome po. Heto po ang helmet. Medyo malalim po ang bababa natin ngayon. Walang nga tangke. Nasa ilalim ng lupa ba lahat ito? Muling lumabas ang salitang ilalim ang lupa. Kinuha ko ang helmet habang nagtataka. May dalawang higanteng pinto na bakal na nakabaon sa gilid ng bundok. Dahan-dahang bumukas ang nga pinto. Umatras ako ng isang hakbang. Isang malamig na hangin ang biglang bumukso mula sa loob. May isang malaking espasyo sa lubmang bundok. Sumunod ako kay Manuel papasok. Mahaba ang pasilyo. Mga pader na semento sa makabilang gilid, at isang hilerang nga fluorescent na ilaw sa kisame. Ang ngayapak namin ay umalingaw-ngaw sa mga pader, na nakparamdam na mas malalim ang pasilyo. Kahit matagal na kaming naglalakad, hindi pa rin namin nararating ang pangunahing pasilidad. Noon ko lang naramdaman na ang sukat ng lugar na ito ay mas malaki kaysa sa nakasulat sa mga dokumento. Habang naglalakad, may niyang ipinaliwanag. Ito po ay isang underground rock cavern storage facility. Hinukay po namin ang matigas na bato sa lupang bundok at ginawang imbakan ng krudo. Mas ligtas ito kaysa sa mga tangke, matibay laban sa pambobomba, at mas maliit ang panganib ng pagtagas. Matagal na pong sinimulan ng Pilipinas ang ganitong uri ng pag-imbak. Habang naglalakad, hinawakan ko ang pader. Malamig. Naramdaman ko sa aking gadaliri na may totoong bato sa likod ng semento. Naintindihan ko sa isip ang katotohanang hinukay ng Pilipinas ang ganitong espasyo sa luping isang bundok, ngunit may bumabagabag sa aking dibdib. Isang bansang hindi nakpoproduce ng langis. Anong uri ng determinasyon ang naktulak sa kanila na gumawa ng ganito kalaking espasyo sa ilalim ng lupa? Sinimulan kong sukatin ang bigat na iyon. Sa dulong pasilyo, isang napakalaking espasyo ang bumunggat. Napakataas ni kisame. Ang mega tubo ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang isang pader ay puno ng instrumento sa pagsukat, at dalawang manggagawa na may hawak na clipboard ang nakbebripika ng numero. Tumayo ako sa gitna ng espasyong iyon at dahan-dahang umikot. Gaano karami ang kasya sa isang espasyong ito? Sumagot si Manuel. Ang isang kuwebang ito ay kayang maglaman ng ilang milyong bariles. At marami po nito dito na magkakadugtong, kung pagsasama-samahin ang lahat ng pasilidad sa buong bansa. Ang Pilipinas ay isa sa mga may pinakamalaking reserba sa mundo. Sapat para makatagal ang lipunang Pilipino sa loob ng isang tiyak na panahon sa oras ng krisis. Natahimik ako sandali. Sa loob ng 22 taon, hindi na mabilang kung ilang beses akong nakakita ang storage facility. Binisita ko na rin ang Strategic Reserve ng Amerika. Nakita ko na rin ang nga pasilidad sa ibang bansa sa Asya, ngunit iba ang espasyong ito ng Pilipinas. Ang Amerika at ibang bansa ay alinman sa may sariling langis o may karanasan sa digmaan. Ang Pilipinas ay hindi kabilang sa alinman sa dalawa. Hindi sila nagpo-produce ng langis. At wala silang direktang karanasan sa pakikipaglaban sa isang lugar tulad ng Hormuz. Ngunit ginawa pa rin nila ang ganito kalaking espasyo sa ilalim lupa. Nagtanong ako kay Manuel, kailan ito nagsimula, bakit ginawa ito ng Pilipinas? Tumingin si Manuel sa kisame bago sumagot. Naalala niyo po ba ang una at ikalawang oil shock? Talagang nayanik po kami nun. Isang bansang walang sariling langis, bigla na lang hindi makabili, halos huminto ang lahat. Noong panahong iyon, nagdesisyon ang gobyerno at mapribadong kumpanya. Hindi na natin hahayaang maulit iyon. Ang imbakan na ito ay nagsimula sa desisyong iyon. At nagpatuloy ito sa loob mahigit na 20 taon. Habang pinakikinggan ko ang salitang iyon, muli kong tiningnan ang higanteng espasyo sa ilalim ng lupa. Nagsimula kong makita ang bagay na hindi ko nakita noona.
Ang espasyong ito ay hindi lamang isang imbakan. Ito ay isang anyong nega alaala. Isang alaala na hinukay sa lupang bundok sa lupang 40 taon para hindi makalimutan ang isang dagok na minsan nilang naranasan. Isang alaala na binuo ang semento, bakal at bato. Naalala ko ang isinulat ko sa aking ulat tungkol sa Hormuz. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang nagpo-produce ang langis, at ang kanilang nga industriya ay nakalantat sa panlabas na energy shock. Hindi mali ang pangungusap na iyon. Totoong hindi sila nagpo-produce ang langis, ngunit ang pangungusap na iyon ay kalahati lang ng katotohanan. Ang Pilipinas ay hindi mahina dahil hindi sila nagpo-produce ang langis. Dahil hindi sila nagpo-produce ng langis kaya sila nahukay ng ganito kalaking espasyo sa ilalim ng lupa. Hindi ko maitago ang aking pagkamanghal. Hindi lang dahil sa matigas na bato na nagbigay daan sa kanila na mahukay ng ganito kalalim, kundi dahil ang ganitong proyekto ay hindi man lang mapapangarap sa Europa o sa ibang nga bansa. Ang geolohikal na katangian ang Pilipinas ay isang biyaya, hindi may kakaila. Idinakdak ni Manuel sa tabi ko. Hindi po ito isang lugar kung saan bumubulwak ang langis. Ito po ay isang lugar na sumusuporta sa bansa para hindi ito agad bumaksak kapag nawalan ang langis. Tinatawag po namin itong ang isa pang dagat sa ilalim ng lupa. Dagat sa ilalim ng lupa. Halos maputol ang aking hininga sa narinig kong iyon. Ang nga tao sa mga bansang mayaman sa langis ay nabubuhay habang pinapanot ang langis na bumubulwak mula sa ilalim ng kanilang lupa. Ang nga Pilipino ay nahukay sa lupang bundok at doon isinalin ang langis. Magkaiba ang simula ng kanilang nga kwento. Langis na bumubulwak at langis na isinasalin. Ang katotohanang ang dalawang uriing bansa ay nabubuhay sa makasalungat na direksyon sa haraping parehong itim na likido ay mabigat na tumama sa akin. Naglakad kami pabalik sa pasilyo at umakyat muli sa ibabaw ng lupa. Ang tunok nga paksasara ng gapinto na bakal ay mabigat na umalingaw-ngaw sa aking likuran. Habang tinatanggal ko ang aking helmet, tumingala ako sa langit. Isang maliwalas at ordinaryong hapon sa Pilipinas. Matapos malaman na may isang higanteng espasyo sa ilalim ng aking paa, nakbago ang tingin ko sa lupa. Habang pabalik kami sa sasakyan, may idinakdak si Manuel. Mr. Van Dijk, sa susunod nating schedule, may makikilala pa po kayong isang tao. Isa siyang opisyal mula sa isang bansang mayaman sa langis sa Middle East. Interesado po sila sa aming imbakan. Natigilan ako. Bakit pupunta ang isang taga-bansang mayaman sa langis para tingnan ang imbakan ng Pilipinas? Karaniwan, baliktad dapat. Ang bansang walang yaman ang bumibisita sa bansang mayroon, iyon ang natutunan ko bilang isang analis sa buong buhay ko. Sa sandaling pumasok ang tanong na iyon sa aking isipan, isa na namang bahaging aking ulat tungkol sa Hormuz ang gumuho. Ang conference room ay nasa ikatlong palapak ng gusali ng administrasyon pasilidad. Mula sa bintana, tanaw ang paanan ng bundok na pinasok namin kanina. Nakaupo ako sa isang gilid ng mesa at inilalatak ang aking nga dokumento nang pumasok ang isang lalaki. Nakaputing polo, madilim na gray na suit, at may makapal na relo sa pulso. Nagpakilala siya bilang si Fahad Al-Mansur, isang opisyal na namamahala sa internasyonal na operasyon ng pag-imbak para sa isang pambansang kumpanya nega langis mula sa Gulf. Sa totoo lang, medyo hindi ako komportable. Ang isang opisyal mula sa bansang mayaman sa langis na nakaupo sa conference room ng isang pasilidad ng pag-imbak sa isang bansang walang langis hindi ko ito maintindihan. Matapos magpalitang ng business cards at mga formal na pagbati, direkta akong nagtanong. Mr. Al-Mansur, sa tutulong po, may isang bagay akong hindi mantandihan. Bakit ang isang bansang may sariling langis ay magtitiwala sa isang bansang walang langis para sa kanilang krudo? Hindi po ba't dapat baliktad? Hindi ngumiti si Fahad. Kapag nakakakilala akong isang taong hindi pakang ngumingiti, pinipili kong pakinggan muna ang lahat ng sasabihin niya. Kahit direkta ang kanyang pananalita, alam kong hindi siya magsisinungaling o magsasayang ng oras. Dahan-dahang nagsalita si Fahad. Mr. Van Dijk, ang langis, habang nasa ilalim pa ang lupa, ay hindi kapangyarihan. Nagiging kapangyarihan lamang ito kapag nasa kabilang panig ng karagatan kung saan ito kailangan. Sa tamang oras, ang mayroon kami ay langis sa ilalim ng lupa. Ang mayroon ang Pilipinas ay isang lokasyon sa kabilang panig ng karagatan. Iyan ang dahilan kung bakit kami interesado sa Pilipinas. Hindi ko isinulat ang nga salitang iyon. Isang uri ito ng pangungusap na kailangan munang namnamin bago isulat. Ang katotohanang ang nga salitang ang langis, habang nasa ilalim pa ang lupa,
ay hindi kapangyarihan ay nanggaling sa bibig ng isang taga-bansang mayaman sa langis ay mas mabigat pakinggan. Inilagay ni Fahad ang isang dokumento sa mesa. Isang mapa ang Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas, Vietnam, Indonesia, at iba pang nga bansa sa rehiyon ay nasa isang screen. At sa karagatan sa tabi nito, may marutangang barko. Itinuro niya ang timok na baybayin ing Pilipinas gamit ang isang panulat at nakpatuloy. Mula sa Hormuz, inaabot kami ang halos 20 araw para magpadala ang krudo sa Timog Silangang Asya. Sa normal na panahon, walang problema. Ngunit kapag nakagulo sa Hormuz, ang 20 araw na iyon ang nagiging pinakadelikadong bahagi. Magkakaroon ang panahon na gusto man naming magpadala ang krudo, hindi namin magawa. Sa panahong iyon, matitigil ang supply sa aming nga customer sa Timog Silangang Asya. Malaki rin ang lugi sa amin. Kahit kami ay isang bansang mayaman sa langis, lugi pa rin kami. Naintindihan niyo ba? Habang pinakikinggan ko ang gasalitang iyon, sa unang pagkakataon ay naisip ko ang Hormuz mula sa pananaw ang isang bansang nak-export ang langis. Para sa kanila, ang Hormuz ay mapanganib din dahil magkakaroon ang sitwasyon na hindi nila maipadala ang sarili nilang langis. Sa loob ang 22 taon. Palagi kong tinitingnan ang Hormuz mula sa pananaw ang isang bansang nak-angkat. Tinitingnan ko kung sino ang hindi makakatanggap, hindi kung sino ang hindi makakapagpadala. Inilagay ni Fahad ang panulat sa lokasyon ing imbakan ing Pilipinas. Kaya naman para sa amin, kaakit-akit ang Pilipinas, kung maimbak namin ng maaga ang aming krudo sa Pilipinas. Kahit makagulo sa Hormuz, hindi matitigil ang supply sa merkado ng Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay malapit sa mga customer, may mga pasilidad sa pag-refine, at katabi ang mga daungan. Hindi lang basta pakimbak, kundi maaari rin itong iproseso at ipadala agad kapag kailangan. Para sa amin, walang lokasyong mas higit pa rito. Para itong isang imbakan para sa sobrang enerhiyang aming katawan. Nun ko lang sinimulang suriin muli ang kahulugan ng lokasyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang bumibili ng langis. Isa itong higanteng gateway sa harap ng merkado ng Timog Silangang Asya. Mula sa pananaw ng isang bansang mayaman sa langis. Ang paglalagay ng kanilang langis sa gateway na iyon ay isang uri ng insurance, nakdagdag si Manuel, na nakaupo sa tabi ko. Hindi rin po ito lugi para sa Pilipinas. Sa normal na panahon, kumikita kami sa bayat sa pakimbak. Sa oras increases, mayroon kaming priority purchase rights sa krudong iyon. Nakakaroong sari-saring lokasyon ang nga bansang may langis. At nadadagdagan naman ang isang alas ang Pilipinas sa oras ng krisis. Pareho kaming nakikinabang. Saglit kong ibinaba ang aking panulat. Nung isinulat ko ang ulat tungkol sa Hormuz, itinuring ko ang Pilipinas bilang isang bansang lubos na umaasa sa pag-angkat. Isang imahe kung saan ang Pilipinas ay nakmamakaawang bumili ng langis mula sa mga bansang mayaman dito. Ngunit ang imahe na nabubuo sa conference room na ito ay kabaliktaran. Isang imahe kung saan ang nga bansang mayaman sa langis ang nakmamakaawa sa Pilipinas na itago ang kanilang krudo. Mayroon pa akong isang argumento sa aking isipan. Kaya't muli akong nagtanong kay Fahad. Sa huli, hindi pa rin nagpo-produce ang langis ang Pilipinas, hindi ba? Ang reserba ay pampatagal lang ang oras. Hindi nito binabago ang katotohanan ang Pilipinas ay mahina sa enerhiya. Sa sandaling iyon, bahagyang ngumiti si Fahad. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti. Mr. Van Dyke, hindi porket kami ay mayaman sa langis ay nanganghulugang kami ay malakas sa lahat ng pagkakataon. Alam din namin iyon, ang langis ay maubos balang araw. Ang merkado ay magbabago. Ngunit ang isang lugar tulad ng Pilipinas ay hindi magbabago. Ang lokasyon nito sa harap ng Timog Silangang Asya ay mananatili diyan kahit 1,000 taon pa ang lumipas. Alam namin ang oras naming yaman at ang oras na lokasyon ng Pilipinas. Kaya't kami ay nagtutulungan. Oras ing yaman at oras ing lokasyon. Isinulat ko ang dalawang pariralang iyon. Para sa isang insurance analyst, ang salitang oras ay palaging tungkol sa bilangang aronging reserba, arongi paglalayak, o panahon ni insurance. Ngunit itinaas ni Fahad ang oras sa antas eng katangian eng isang bansa. Ang yaman ay nasa ibabaw eng oras na naubos. At ang lokasyon ay nasa ibabaw eng oras na hindi nawawala. Ang agwat sa pagitan eng dalawang uri eng oras na iyon ang naging dahilan kung bakit sila nagtutulungan. Para sa mga bansang mayaman sa langis,
ang pagkaubos ay kanilang tadhana. Para sa Pilipinas, ang pananatili ay kanilang tadhana. Ang lugar kung saan nagsasalubong ang kanilang nga tadhana ay ang mismong pasilidad ng imbakan na ito. Pagkatapos ing pulong, saglit akong tumayo sa tabi, ing bintana ing conference room. Sa labas, tanaw ang panan ing bundok kanina. Ang katotohanang salop ng bundok na iyon ay may isang higanteng espasyo kung saan maaring dalhin ang krudo ng isang bansang mayaman sa langis. Ang imaheng iyon ay dahan-dahang nabubuo sa aking isipan. Kinuha ko ang file ng Pilipinas mula sa aking bag. Ang dalawang pulang marka na una kong inilagay sa pabalat ay naroon pa rin. Kinuha ko ang aking panulat at nagdagdag ng isang maikling pangungusap sa tabi nito. Puso ng Timok, Silangang Asya at isang sentro ng logistika. Isang higanteng tangkeng langis na inaasam ng buong mundo. Pagkatapos isulat ang pangungusap na iyon, saglit kong itinigil ang aking kamay. Sa loob ng 22 taon, wala pa akong naisulat na ganitong tala sa file ang anumang bansa. Hindi ko pa tinanggal ang ngapulang marka sa pabalat. Hindi pa iyon ang tamang oras. Ngunit ang pagkakaroon ng isang bagong pangungusap sa tabi ng nga marka ay isang patunay na may nakbabago na sa loop ko. Tinawag ako ni Jose mula sa pinto nga conference room. Mr. Van Dyke, kailangan na po nating umalis para sa susunod na schedule. Pupunta po tayo sa Batangas. Hindi pa po tapos ang kwento sa pag-imbak lang. Kailangan ninyong makita mismo kung paano nagiging dugo ang industriya ang langis na dumarating. Kinuha ko ang aking bag at sumagot, sige, tara na. Sa isang bahagi ang aking isipan, mayroon na akong hinala. Nasa Batangas, muli kong babaguhin ang aking ulat ang pagsusuri. Kahit masikip ang aming schedule, sa conference room na iyon, sa unang pagkakataon ay tinanggap ko na ang bansang Pilipinas ay hindi isang bansang nananatiling tahimik sa pananaw ng isang tao, kundi isang bansang abala sa pakilos. Ang biyahe papuntang Batangas ay hindi gaanong kalayo. Wala pang 2 oras. Huminto kami sa isang service area sa SLX. Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Ang mga service area sa mga highway sa Europa ay karaniwang may isang banyo, 2 vending machine, at isang lumang cafe. Ngunit iba ang service area sa Pilipinas. Ang nga banyo ay kasing linis ng lobing isang hotel, at sa loob, nagbebenta silang iba't ibang pagkain at lokal na produkto. Mayroon ding charging station para sa mga telepono at isang pahingahan. Ang katotohanang ang ganitong pasilidad ay araw-araw na gumagana sa gitna ng isang highway ay kakaibang tumatak sa akin. Dahan-dahang nakbago ang tanawin sa labas ang bintana. Nabawasan ang gabundok at lumawak ang kapatagan. Hanggang sa isang sandali, bumungat ang walang katapusang tanawin ang gahiganteng simenea, gatangka ang imbakan, at nga pipeline. Idinikit ko ang aking mukha sa bintana. Ang tanawin ay tuloy-tuloy mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. At hindi ko matantiyak kung gaano ito kahaba. May isang bagong tao na sumama sa amin sa sasakyan. Siya si Antonio Cruz, isang direktor mula sa Department of Energy na namamahala sa Public-Private Partnership para sa Energy Security. Narinig ko na naranasan na niya ang lahat ng krisis mula sa krisis sa pananalapi hanggang sa krisis sa supply chain. Maikli kaming nagbatian, ngunit tahimik siyang tao. Nagustuhan ko iyon. Bilang isang insurance analyst, hindi ko gusto ang nga opisyal na masyadong madaldal. Nang pumasok ang sasakyan sa loop ng industrial complex, nagsalita si Antonio. Mr. Van Dyke, hindi po lahat ay nakita ninyo sa imbakan. Hindi sapat ang pag-imbak lang. Ang pagkakaroon ng langis at ang paggamit nito ng mahusay ay makaibang bagay. Mula pa sa simula, sabay na pinalago ang Pilipinas ang dalawang ito. Pinag-isipan ko ang nga salitang iyon habang tinitingnan ang nga pipeline sa labas. Pamilyar sa akin ang industriya ng refinery. Alam ko kung aling bansa ang may gaano kalaking kapasidad sa pag-refine at kung ano ang kanilang operating rate. Lahat ng numerong iyon ay nasa aking isipan. Ngunit ang sinabi ni Antonio ay tungkol sa isang bagay na higit pa sa mga numero. Ang pagkakaiba ang pagkakaroon at paggamit ng mahusay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang control center. Muli kaming binigyan ng helmet at pumasok sa loop. Isang pader ng higanteng monitor ang bumungat sa amin. Ang nga pipeline ng buong complex ay naka-drawing bilang nga graphic, at ang daloy ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga kulay. Isang manggagawa ang nagulat kay Antonio habang itinuturo ang isang bahagi ng screen. Matapos makinig sa ulat, lumingon sa akin si Antonio. Ang krudo na pumapasok dito ay hindi nagtatapos sa isang uri lang. Una, hinahati ito sa mga panggatong tulad ng gasolina,
diesel, at jet fuel. Sa susunod na yugto, nagiging hilaw na materyales ito para sa petrochemicals. Mula roon, nahahati pa ulit ito. Materyales para sa plastic, para sa synthetic fibers, na chemical na ginagamit sa electronics, hanggang sa materyales para sa mga separator ng baterya. Kapag pumasok ang isang patak, pinipiga ito hanggang sa kahuli-hulihang halaga. Pinakmasdan ko ang screen. Ang isang itim na linya na pumapasok mula sa isang dulo ay unti-unting nagsasanga habang papasok. Ang nga ay nagsasanga pa ulit. At ang nga na iyon ay nagsasanga na naman. Kung susundan mo hanggang sa dulo, makikita mo ang napakanipis na mga linya na lumalabas sa kompleks. Sa dulo ang galinyang iyon nakasabit ang buong industriya ng Pilipinas. Noon ko lang napansin ang isang katangian ang istrukturang pang-industriya ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang ginagamit ang inangkat na krudo hanggang sa kahuli-hulihang patak. Hindi ito tulad ng ibang bansa na pagkatapos ng isang yugto ng pagproseso ay ibebenta na sa iba. Ang paraan nila ay gamitin ang lahat hanggang sa abot ng makakaya. Hindi dahil ito ay mas mura, kundi dahil sayang ang inangkat na krudo kung hindi. Nagpatuloy si Antonio sa tabi ko. Wala po kaming panahon para magdalamhati sa mga bagay na wala kami. Dahil wala kami, kailangan naming mag-angkat. Dahil nag-angkat kami, mahal. Dahil mahal, kailangan naming gamitin hanggang sa huli. Walang patak na maaring masayang. Kaya't hindi kami tumigil sa pag-refine lang. Nagpatuloy kami sa petrochemicals. At mula ron, paunti-unti kaming sumulong. Ang naipong sa Lubenji Maijit 40 taong na yung kompleks na ito engayong. Tiningnan ko ang mukha ni Antonio. Hindi ito mayabang. Isang tono na nagsasabi lang ng katotohanan. Minsan, mas mabigat pakinggan ang salita ang isang taong hindi mayabang, at ang salita ni Antonio noong araw na iyon ay ganun. Nagtanong pa ako ng isa. Ito ba ay isang istrukturang binuo ng bansa bilang isang kabuuan, o resulta lang ito ng mga pangyayari? Nag-isip saglit si Antonio bago sumagot. Pareho po. Nagsimula ito sa isang refinery. Nung panahong iyon lang ang layunin. Kapag nagre-refine ka lang, may mga byproduct na natitira. Sayang itapon ang mga byproduct na iyon, kaya sinimulan namin ang petrochemicals. Nang magsimula ang petrochemicals, sumulpot ang industriya ang plastik sa tabi nito. At sa tabi niyon, may iba na namang sumulpot. Ganun ito lumaki, paunti-unti, patabi. Walang isang taong nagplanoing lahat mula sa itaas, nadagdagan lang ng nadagdagan sa tabi hanggang sa lumaki ng ganito. Habang pinakikinggan ko ang sagot na iyon, muli kong tiningnan ang buong kompleks. Noong una, mukha itong isang higanteng industrial park, ngunit matapos marinig ang paliwanag ni Antonio, hindi na ito isang parke, kundi isang ecosystem. Ang bawat pabrika ay hindi hiwalay, kundi ang produkto ng isang pabrika ay nagiging hilaw na materyales ng susunod. Ang katapusan ng isang pabrika ay ang simula ng kasunod. Naalala ko ang isa pang pangungusap na isinulat ko sa aking ulat tungkol sa Hormuz. Ang 5 pangunahing industriya ang Pilipinas ay pawang nakalantat sa panlabas na energy shock. Habang isinusulat ko iyon, bahagya akong natawa nun. Nagustuhan ko ang diagnosis na sabay-sabay na manghihina ang 5. Ngunit nang makita ko mismo ang 5 iyon sa lupang kompleks, ang istruktura nila ay makakasuporta para hindi manghina. Kapag nanghina ang isa, susuportahan ito ng katabi. Noon ko lang naintindihan na ang industriyang Pilipinas ay hindi dahil maraming kahinaan, kundi dahil maraming kahinaan kaya sila makakaugnay. Mali ang aking pagkukumpara na parang domino. Hindi domino ang industriyang Pilipinas, mas malapit ito sa isang hilera ang nga taong makakahawak kamay. Tumayo ako sa harap ng bintana ng control center. Sa kabilang dulo ng kompleks, tanaw ang daungan. Isang container ship ang dahan-dahang pumapasok, sinabi ni Antonio sa tabi ko. Ang barkong iyan ay naglalaman mga produktong petrochemical na ginawa sa aming kompleks. Pumapasok bilang krudo, lumalabas sa ibang anyo. Iyan ang ginagawa ang Pilipinas, pinoproseso ang itim na likido hanggang sa huli at ipinapadala sa ibang anyo. Tinatawag namin itong dugo ng industriya. Dugo ng industriya. Saglit akong napahinga. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang kumokonsumo lang ng langis, kundi isang bansang nagsasalin nito sa wika ng industriya. Iyon ang katangiang hinubok sa lupang mahigit 40 taon. Muli kong binuksan ang file ng Pilipinas. Sa tabi ng unang pangungusap ng ulat, nagdagdag ako ng isa pa. Ang Pilipinas.
Hindi nakalantat, kundi isang bansang nakpoproseso hanggang sa dulo. Bahagyang bumagal ang pagbaba ang aking panulat. Nang hapong iyon, dinala ako ni Antonio sa isang kainan malapit sa kompleks. Ang nga manggagawa na naka-safety shoes at working clothes ay nakapalibot sa isang malaking mesa, kumakain at umiinom. Inalok nila ako, isang dayuhan na ngayon lang nila nakita, isang baso. Nag-usap kami sa pamamagitan ng pira-pirasong Ingles at senyas. Naintindihan ko na may isang nagsabi na 40 taon na siyang nagtatrabaho sa parehong kompleks. Isang simpleng tono isang taong pinapawi ang pagod ng buong araw sa isang inumin. Habang tinitingnan ko ang mesang iyon, isang bagay ang napagtanto ko, ang nga pinto na bakal imbakan. Ang walang katapusang pipeline kompleks lahat iyon ay umikot sa loop 40 taon sa mga kamay at balikat na ito. Sa likod ng salitang teknolohiya ng Pilipinas, naroon ang kasipagan at responsibilidad nga taong gabi-gabing inaalala ang isang araw na trabaho sa harap ng hapunan, at kinabukasan ay muling magtatrabaho. Sinabi ni Antonio sa tabi ko, sila ang tunay na nagpapatakbo ng kompleks na ito. Bago kami sumakay muli sa sasakyan, sinabi ni Jose, bukas po, babalik tayo sa Maynila. Dadaan tayo sa isang lugar sa Makati, at may makikilala pa po kayong isang tao. Isang taong nagtrabaho sa disyerto. Magiging ibang kuwento po ito. Natigilan ako. Isang taong nagtrabaho sa disyerto. Ang nga salitang iyon, sa hindi malamang dahilan, ay mas mabigat na tumatak sa aking isipan kaysa sa tanawin ng kompleks. Kinabukasan, sa Maynila, nakatayo ako sa gitna ang Makati. Habang bumababa sa sasakyan, itinuro ni Jose ang isang karatula sa kalye. Tehran Street. Binasa ko ang pangalan. Noona, wala akong masyadong inisip. Karaniwan namang ipinapangalan ang nga kalye sa mga dayuhang siyudad. May mga ganong kalye sa Rotterdam, sa London. Mula sa pananaw gisang insurance analyst, ang panggalang gisang kalye ay isang mahkalangging administratibong division. Sa lobby hotel, nakipag-video call ako sa isang tao. Si Dr. Fatima Al-Hassan, isang Filipino-Arab na dalubhasa sa kasaysayan Middle East. Si Jose ang nag-ayos appointment. Sa likod niya sa screen, isang silid na puno mega libro. Dahan-dahang nagsalita si Dr. Al-Hassan. Mr. Van Dyke, ang Tehran Street ay ipinanggalan noong 1677. Noong panahong iyon, nakasundo ang Iran at Pilipinas na pangalanan ang nga kalye sa kani-kanilang nga siyudad. Isang kalye sa Maynila ay naging Tehran Street, at isang kalye sa Tehran ay naging Manila Street. Nanatili itong ganun hanggang ngayon. Halos 50 taon na. Natigilan ako sa numerong iyon. 50 taon. Sa panahong iyon, nagkaroon ang revolusyon sa Iran, nagbago ang gobyerno, naputol ang relasyon sa Amerika, at nagkaroon ang digmaan. Sa Pilipinas, maraming beses ding nagbago ang gobyerno, nagbago ang industriya, nagbago ang buong siyudad, ngunit hindi nagbago ang pangalan ng kalye. Dr. Al-Hassan, bakit hindi nagbago ang pangalan ng kalye sa kabilang lahat nagpagbabago sa relasyong pampolitika? Sumagot siya. Ang pangalan niyang isang siyudad ay mas nagtatagal kaysa sa politika. Ang politika ay nagbabago araw-araw. Ngunit ang kalye ay dinadaanan niyang mga tao araw-araw. Para baguhin ang pangalan ng isang kalye, kailangan mong baguhin ang alaala ng mga taong dumadaan doon. At hindi iyon madali. Para sa mga Pilipino, ang Tehran Street ay isang ordinaryong kalye lang sa Makati. Para sa mga taga-Iran, ang Manila Street ay isang ordinaryong kalye lang sa Tehran. Kapag tumagal iyon ang 50 taon, nagiging mas malalim ito kaysa sa politika. Tiningnan ko ulit ang kalye. Ang nga tao ay mabilis na naglalakat. Walang sinuman ang nag-isip tungkol sa pangalan ang kalye. Ngunit sa kanilang kawalang malay, nakaukit ang pangalang Tehran. Noon ko lang napagtanto na ang bansang Iran ay tahimik na umiral sa isang bahagi ang pang-araw-araw na buhay ang mga Pilipino. Idinakdak ni Dr. Al-Hassan, at hindi lang pangalan ng kalye ang iniwan ng Pilipinas sa Middle East. Noong 1970s, maraming Pilipino ang nagtrabaho sa mga construction site dun sa Saudi Arabia, Kuwait, at Iran. Ang ilan sa mga pasilidad na itinayo nila mga kalsada, daungan, pabrika ay ginagamit pa rin hanggang ngayon. Mayroon kaming alaala niyan. Pagkatapos ang video call, saglit akong umupo sa lobby ng hotel. Ang pangalan ng isang kalye ay isang uri ng impormasyon na hindi nakasulat sa anumang dokumento. Nakasulat ang kapasidad ng daungan, ang bilang ng araw ng reserba.
Ngunit hindi nakasulat ang pangalan ng kalye. Ngunit ang hindi nakasulat na pangalang iyon ang tahimik na nakugnay sa dalawang bansa sa loob ng 50 taon sa makapal kong filing Pilipinas. Wala kahit saan nakasulat ang ugnayang iyon. Nang hapong iyon, dinala ako ni Jose sa isang maliit na kainan sa labas ng Makati. Sa isang sulok, may isang matandang lalaki na nakaupo. Si Mang Richardo. Isa siya sa mga nagtrabaho sa isang konstruksyon. Pagkatapos ang maikling pagbati, inilabas ni Mang Ricardo ang isang lumang helmet at isang kupas na group picture sa mesa. Tiningnan ko ang helmet. Kupas na ang kulay. May kaunting sira sa isang gilid. Sa litrato, nga batang Pilipinong lalaki ang nakaakbay at nakangiti sa ilalim nga malikabok na kalangitan. Lahat sila ay puno ng alikabok. Kahit sino ay makikita na kuha ito sa disyerto. Hinaplos ni Mang Richardo ang helmet bago nagsalita. Hindi naman kami pumunta doon na iniisip na kinakatawan namin ang bansa. Pumunta kami para kumita, kailangan magpadala sa pamilya, kailangan pag-aralin ang nga anak. Iyon lang, pero kapag nandun ka na, kailangan mong tapusin ang trabahong ipinagkatiwala sa iyo. Ganun kami nun. Ang usapan ay usapan. Tapusin sa takdang araw, sa takdang dami, at umuwi. Iyon ang aming karangalan. Hindi ko malis ang tingin ko sa helmet. Ang salitang tiwala ay karaniwang dumarating sa akin bilang na numero tulading credit rating o contract compliance rate. Ngunit ang tiwalang ikinuwento ni Mang Ricardo ay iba. Isang bagay na ipinanganak mula sa kamay ni isang tao. Ang kamay ng isang taong tumutupat sa pangako sa disyerto. Ang nga kamay na iyon, kapag nagsama-sama, ay nagiging tiwala ng isang bansa. Itinuro ni Mang Richardo ang isang sulok ng litrato. Ito, hindi na nakawi. Na aksidente. Ito, nakawi, pero nakasakit at magang nawala. Sa aming lahat, ilan na lang kaming buhay, pero ang maitinayo namin dun, nandun pa rin. Para na naming nga anak yon. Hindi ako makapagsalita. Ano ang sasabihin ko sa harap na isang helmet at isang litrato? Isang taong buong buhay na binasa ang nga bansa sa pamamagitan ng nga numero. Wala akong masabi sa harap ng kamay ng isang matanda. Naalala ko ang aking ulat tungkol sa Hormuz. Wala doon ang kwento ng nga taong tulad nito. Nakasulat kung ano ang natanggap ng Pilipinas mula sa Middle East, ngunit hindi nakasulat kung ano ang iniwan ng Pilipinas dun. At ang ga iniwan nilang iyon isang helmet, isang litrato, isang pangalan ng kalye ay tahimik na nanatili sa disyerto sa loob ng 50 taon. Paglabas namin ang kainan, sinabi ni Mang Richardo, pasensya na kung wala akong masyadong naikwento. Tinapos lang namin ang trabahong ipinagkatiwala sa amin. Wala nang iba, sumakay ako sa sasakyan. Sa labas, dumadaloy ang gabi ang Maynila. Sa maikling biyahe pabalik sa hotel, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang tiwala ng bansang Pilipinas ay hindi nagsimula sa mga opisyal na pahayag. Nagsimula ito sa mga kamay mga taong tumupat sa pangako sa disyerto at umuwi. Ang makapal kong feel ay hindi kailanman nakita ang mga kamay na iyon. Sa aking silid, sa harap ng mesa, huli kong binuksan ang file ng Pilipinas. Ang aking panulat ay saglit na nanatili sa ibabaw ng unang pangungusap ng ulat. Kinabukasan, babalik na ako sa Rotterdam. Dun, nahihintay ang orihinal na risk report na ginawa ko. Sa eroplano pabalik sa Rotterdam. Hindi ko magawang buksan ang file ng Pilipinas na nasa aking hita. Parehong upuan, parehong posisyon. Ngunit iba ang bigat ng makapal na file. Hindi dahil dumami ang nga dokumento, kundi dahil ang bansang nasa loob nito ay naging ibang-iba sa aking pananaw. Sa labas ang bintana, dahan-dahang dumadaloy ang gaulap. Ipinikit ko ang aking mata at inalala ang lahat ng nakita ko sa loob ng isang linggo. Ang ilaw ng RFID device sa Naya, ang sinabi ng tindero sa Makati. Ang higanteng pinto na bakal papasok sa bundok. Ang dagat sa ilalim ya lupa ni Manuel. Ang orasyaman at orasya lokasyon ni Fahad. Ang daloy ni itim na likido na itinuro ni Antonio. Ang lumang helmet at kupas na litrato ni Mang Richardo. Lahat ng iyon ay nakasya sa isang linggong isang tao. Sa loob ng 22 taon kong pagtatrabaho, wala pang bansa na nakbago ng ganito kalaki sa aking pananaw sa loob lamang ng isang linggo. Karaniwan, kahit paulit-ulit kong basahin ang nga dokumento, hindi natitinak ang aking unang impresyon. Isang karangalan sa trabahong ito na ang unang impresyon ay laging tama. Ngunit sa Pilipinas, hindi iyon umubra. Dumating ako sa opisina sa Rotterdam kinabukasan ng umaga. Sa aking mesa, naroon pa rin ang risk report tungkol sa Pilipinas na ginawa ko bago ako umalis.
May 20 marka pa rin sa pabalat. Umupo ako at saglit na tinitigan ang ulat. Hindi ko ito binuksan. Pumasok si Tomas dala ang isang tasang kape. Welcome back, sir. Kamusta po ang biyahe? Tumayo siya sa tabi ng aking mesa. Nang makita niya ang pabalat ngulat, nagsalita siya. Sir, tatapusin na po natin ang ulat na yan, di ba? Iyon din naman ang naging konklusyon sa pulong. Saglit kong tiningnan si Tomas. At dahan-dahan akong sumagot. Tomas, ulitin natin ang ulat na ito. Lahat. Mula sa simula. Mula sa unang pangungusap. Nagulat si Tomas. Habang tinitingnan ko ang kanyang reaksyon, inamin ko sa aking sarili. Para sa isang analis, ang pagulit sa unang pangungusap ng isang ulat na isinulat mo ay katumbas ng pagtatapon ng iyong karangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, natutunan ko sa Pilipinas na mas kahiya-hiya kung poprotektahan ko pa ang karangalang iyon. Binuksan ko ang ulat. Ang unang pahina, ang unang pangungusap, naroon pa rin. Bumalik ang aking pagmamaliit sa Pilipinas noong panahong iyon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang nagpo-produce ang langis. At lahat ng kanilang nga pangunahing industriya ay nakalantat sa panlabas na energy shock. Itinuturing silang isang bansang mahina sa panandalian at pangmatagalang epekto. Naalala ko ang madaling araw na iyon kung kailan isinulat ko ang pangungusap na iyon sa loob ng 4 na minuto. Hiya at pagsisisi ang sabay na dumaloy sa akin. Tinitigan ko ang pangungusap na iyon. Isang konklusyon na isinulat sa 4 na minuto at ipinakmayabang kong tama. Hindi ko nakita kung paano binuo ang bansang Pilipinas. Kung paano nila niyakap ang kanilang nga kahinaan, kung paano sila nakakuha ng tiwala mula sa mga bansang mayaman sa langis. Inuri ko sila nang hindi nakikita ang alinman sa mga iyon. Nakakahiya. Kinuha ko ang aking panulat at ginuhitan ang isang makapal na linya ang unang pangungusap na iyon. Hindi para burahin, kundi bilang tanda ang pag-amin sa aking pagkakamali. Sa ilalim nito, sa blangkong espasyo, dahan-dahan akong nagsimulang magsulat ng isang bagong pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang nagpo-produce ng langis. Kaya't madaling husgahan na sila ay mahina. Ngunit matagal nang alam ng Pilipinas ang kahinaang iyon. Dahil sa kahinaang iyon, gumawa sila ng mga imbakan. Pinalago ang isang industriyang nagpo-proseso ang inangkat na krudo hanggang sa huli, at hinubok ang isang postura ng mamamayan na hindi nagsasara sa gitna ng krisis. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang hihinto dahil walang langis. Sila ay isang bansang natutong magtiis sa katotohanan ng walang langis at humanap ng paraan para hindi huminto. Pagkatapos kong isulat ang pangungusap na iyon, ibinaba ko ang aking panulat. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. Ito ang unang pagkakataon sa aking karera na nagsulat akong ganitong uri ng pangungusap tungkol sa isang bansa. Sa isang karaniwang risk report, walang lugar para sa masalitang tulad ng magtiis o matuto. Ngunit para may sulat ng tumpak ang tungkol sa Pilipinas, kailangan kong lumampas sa wikang aking propesyon. Iyon ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko sa loob ng 1 linggo. Tinanong ni Tomas, Sir, paano po ang insurance underwriting terms? Nag-isip ako. Tataasan natin ang rating ng Pilipinas. Ang kanilang exposure ay hindi nagbago, ngunit ang kanilang resilience ay hindi may kukumpara. Mayroon silang imbakan. Mayroon silang sistema ng pagproseso. At sa loob ng mahigit 40 taon, niyakap nila ang kanilang kahinaan at ginawa itong isang sistema. Kahit tamaan sila ang dagok, mabilis makakabawi ang Pilipinas. Tinitigan ako ni Tomas. Sa isip ko, inamin ko sa Pilipinas. Iba ang kalidad ng bansang ito sa lahat ng bansang inuri ko sa buong buhay ko. Pagbalik ni Tomas sa kanyang mesa, tumingin ako sa labas ng bintana. Isang container ship ang dahan-dahang pumapasok sa daungan ng Rotterdam. Maaring galing ito sa Maynila o sa Batangas. Mataas ang posibilidad na may laman itong isang bagay na pinroseso hanggang sa huli sa Pilipinas. Nang maisip ko ang posibilidad na iyon, ang Pilipinas ay biglang hindi na isang malayong paksa ang pagsusuri, kundi isang bansang kasama na sa aking pang-araw-araw na buhay. Nakakahiya. Isang taong ipinakmamalaki ang pagiging isang analis, hindi ko man lang nakita na ang bansang iyon ay bahagi na pala ang aking buhay. Binuksan ko ang isang drawer. May isang maliit na papel na hindi ko isinama sa file ng Pilipinas. Ang nga salita ni Mang Richardo, kailangan mong tapusin ang trabahong ipinagkatiwala sa iyo. Ganun kami nun. Isiniksik ko ang papel na iyon sa loob ng file ng Pilipinas. Isang pangungusap na hindi ko maaring sipiin sa anumang ulat.
Ngunit naramdaman ko na dapat itong manatili sa isang lugar sa file ang Pilipinas. Ang huling pangungusap para makita ng tama ang bansang Pilipinas ay wala sa ulat, kundi nasa maliit na papel na iyon. Ganun ang Pilipinas. Isang bansang hindi ipinakmamayabang ang sarili sa mga ulat. Isang bansang tinatapos lang ang ipinakatiwalang trabaho. At ang naipong oras ang pagtupat na iyon sa lupong 40 taon ang naging katangian ng bansa. Isinara ko ang ulat at ibinalik sa cabinet. Parehong lugar. Ngunit alam kong ang Pilipinas na nasa loop nito ay hindi na ang parehong Pilipinas. Habang isinasara ko ang pintong cabinet, bumulong ako. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang kulang. Ito ay isang bansang natutong makpuno. Isang bansang alam kung paano gawing oportunidad ang krisis. Isang bansang hindi kinakalimutan ang lahat ng dagok na nakaraan at hindi nakpapabaya sa paghahanda para sa susunod. Isang bansang niyakap ang kahinaan, tiniis sa lupang 40 taon, at ginawa itong katangian.